USA Basketball walang naiuwing medal para sa kanilang bansa. Pag-usapan natin yan dito sa The Bounce PH. Hello again NBA fans, ako nga pala si Ivan ng The Bounce PH. Kung di pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button para manatili kayong updated sa mga NBA news. Natapos na nga ang FIBA World Cup 2023 kung saan nanalo ng gold ang national team ng Germany na pinangunahan ng MVP sa liga na si Dennis Schroeder. Sinundan naman sila ng Serbia na nakalaban nila sa napaka-exciting at napakadikit na finals game at nakatanggap ng silver medal. Sa third place naman ay ang national team ng Canada matapos nilang talunin ng USA Basketball para sa bronze medal. Dahil nga dito ay marami ang nagtatanong ano nga bang nangyari sa Team USA at bakit hindi man lang sila nanalo ng medal para sa kanilang bansa. Kahit nga ang FIBA Basketball World Cup ay punong-puno ng mga magagaling na players mula sa iba't ibang bansa at maraming mga NBA players ang naglalaro para sa kani-kanilang national team, hindi pa rin may tatanggi na hindi mawawala sa favorites na manalo ng gold ang USA Basketball dahil nga sa lineup ng mga players na naglalaro para sa kanila. Dahil nga lahat ng nasa lineup nila ay current NBA players mula sa iba't ibang team sa NBA tulad din ng Canada. Unlike sa ibang bansa na bilang lang ang mga NBA players na naglalaro para sa kanilang bansa or minsan ay wala pa at puro locals lang ang naglalaro para sa kanilang national team. Gayunpaman, ang seleksyon ng mga players ng Team USA ay hindi kasing lakas ng mga recent roster ng kanilang national team. Dahil nga hindi naman talaga binibigyan ng priority at diin ng Team USA management at mga players ang FIBA World Cup noon pa man kaya nga wala rin silang naiuwing medal noong 2019. Mataas man ang caliber at level ng mga players sa NBA compared sa ibang liga sa mundo, puro role players lang at borderline all-star players ang naglaro sa Team USA. Hindi katulad sa Olympics kung saan ang mga superstar players talaga ang nagko-commit para maglaro sa bansa tulad ni Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry at marami pa. Bukod dito ay pinili lang ang mga players na maglalaro para sa Team USA unlike sa mga nakaraang taon na nagpapatryout sila at naglalaban para sa spot sa lineup. Ito nga ay napagdesisyonan ng current general manager ng USA Basketball at former NBA star na si Grant Hill at ng kanilang head coach na si Steve Kerr. Although naging maganda naman ang idea ng kanilang plano sa pagkuha ng mga players na mag-fit sa kanilang mga role sa team, hindi pa rin ito naging sapat dahil sa mga obvious na flaws at lapses sa construction ng kanilang roster. Isa na nga dito ay ang kakulangan nila sa size sa lahat ng posisyon na naging dahilan ng hindi magandang performance sa rebounding at defense. Although nakuha naman nila si Jaren Jackson Jr. na Defensive Player of the Year at leading shot blocker sa NBA, patuloy pa rin nag-struggle ang Team USA sa size. Dahil nga hindi naman talaga strength ni Triple J ang rebounding at mas ginagamit siya ng Memphis sa power forward position or sa 4 at hindi bilang center. Bukod pa dito ay hindi rin naman malalim ang center position nila dahil ang mga backup centers nila ay si Walker Kessler at si Paolo Banchero na isa ring forward. Hindi rin nakatulong na puro small guards at wing players ang bumubuo ng kanilang lineup kaya nahirapan sila sa kanilang matchups laban sa European teams na gumagamit pa rin ng mga physical na big man. Kaya nga madaling na-expose ang smaller players nila tulad ni Jalen Bronson at Austin Reeves pagdating sa mga one-on-one matchups. Bukod sa struggles nila sa rebounding, nahirapan din silang mag-adjust sa rules ng FIBA dahil nga ibang rules pa rin ang ginagamit sa NBA games. Unlike sa ibang international leagues na same rules na ang ina-apply, kaya mas madali na silang mag-adjust or hindi na kailangan mag-adjust sa rules. Kaya nga imbes na maging advantage ang mga rules na ito para i-improve ang kanilang defense, ay mas nahirapan pa sila at naging worse ang kanilang depensa kahit na mayroon silang mga defensive-minded players. Dahil dito ay hindi na maximize ng Team USA ang transition offense na malaking factor para sa mga teams na athletic at walang masyadong time mag-build ng system. Besides sa size at defense, nag-struggle din ang USA Basketball na mag-create ng opensa dahil nga majority ng kanilang plays ay nakadepende kay Anthony Edwards at sa dribble penetration ni Jalen Bronson. Although nagpakita naman ng magandang performance si Edwards, hindi pa rin ito sapat lalo na laban sa mga top teams sa FIBA World Cup. Hindi katulad sa mga previous USA Basketball teams na more on ball movement, defense na nagke-create ng transition offense opportunities at pick and roll plays. Nakadagdag pa ang hindi magandang performance at impact ng starters nila na sina Jalen Bronson, Brandon Ingram at Jaren Jackson Jr. Maliban sa shooting efficiency struggles, nahirapan din sila na mag-adjust sa role na nagagampanan nila sa USA Basketball dahil nga hindi ito kaparehas ng roles na ginagawa nila sa kanilang mga NBA teams.
Alam naman ng mga NBA fans na isang score first guard si Jalen Brunson. Kaya nga nahirapan siyang mag-adjust sa role ng pagiging isang floor general at captain ng team dahil hindi naman siya kilala bilang isang vocal leader at passer. Kaya nga nag-result ito ng maraming turnovers at errors sa kanilang offensive sets. Nahirapan din mag-adjust si Brandon Ingram sa kanyang role bilang supporting cast dahil nga masanay siya ang gumagawa ng plays at sa kanyang umiikot ang opensa. Pati na rin si Triple J na nag-struggle sa center position at hindi rin na-maximize ang strength niya bilang isang 3-point shooting big. Kahit nga lahat naman ng players ng USA Basketball ay mga NBA players, hindi pa rin sila dapat naging complacent dahil nga meron din namang mga NBA players sa ibang national teams. Bukod pa dito ay matagal nang magkakasama naglalaro para sa kanilang bansa ang ibang national teams kaya nga meron na silang na-build na chemistry sa simula pa lang ng tournament. Hindi katulad ng USA Basketball na nag-iiba-iba sila ng majority ng lineup nila sa FIBA at sa Olympics kaya nga nahihirapan silang gumawa ng team chemistry na malaking part sa mga winning teams. Naging reason din ang kawalan ng sistema at subpar na coaching at in-game adjustments kaya nga nahirapan sila laban sa mga top international teams simula pa lang ng FIBA World Cup. Dahil nga dito ay muling nag-init ang kagustuhan ng mga superstar players tulad ni LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry at marami pang iba na mag-commit next year sa Olympics. Makakabawi pa kaya ang USA Basketball sa susunod na international tournament? Or ito na nga ba ang simula ng decline ng Team USA sa international basketball competitions? Comment down below kung ano sa tingin nyo nangyari sa USA Basketball at kung bakit wala silang nai-owing medal sa kanilang bansa. Kung gusto nyo po mabigyan ng shoutout, huwag nyo pong kalimutan mag-follow, like, and subscribe dito sa The Bounce PH. Thank you and God bless.